So after ilang days, lumabas na din ang katotohanan kung sino nga bang walang hiya na may control nitong border at ayaw buksan sa halos na nag-aantay ng 200 na truck sa labas na tulong para sa mga tao sa loob ng Gaza. After na magturuan tatlo, lumabas na din katotohanan kung sino nga ba may control nito. Speaking of this border, halos naging part of my life na ito. Halos nakamulatan ko na itong border na since bata. Na ito kasi yung tanging isa sa daanan namin na pwedeng lumabas-pasok sa loob ng Gaza papuntang Egypt. Dahil nga wala kaming airport, so ang Egypt ang tanging nagiging airport namin. From Rafah border, magbabiyahe ka halos 12 hours papuntang Cairo. At sa Cairo City na capital city ng Egypt na doon ka makakasakay sa airport na papunta pabalik ng Pinas. So last time ko nakita ito is 2002, saan diyan kami lumabas. Halos nag-stay kami 1 week sa Egypt din. So yung nakatapos na din yung tatay ko sa aaral niyang doktor, babalik na sana kami, pinauna lang siya nanay ko, long story. So nag-start yung gera, pag uwi din niya hindi kami nakasunod. So itong border na to halos, ewan ko lang kung bingin-bingin na ako dito sa ito. Buong pagkabata ko pati high school, lagi nakasalala yung isip ko dito na nag-aantay kumbaga na kailan to bubukas, bukas na ba, kailan to bubukas, bukas na ba, parang are we there yet? Tapos nagsara siya for how many years? Nagbubukas lang siya halos 3 times a year at ang tagal pa, pipila ka na halos may 10,000 taong na nakapila din sa border bago ka makalabas o makapasok sa loob ng Gaza. Kaya for 20 years hindi ko nakita ang tatay ko, last na yung 2006. Ngayon, speaking of this, binabantayan ko din to ng ilang araw na bakit, anong dahilan, bakit sarado pa, sino may control, sino may ayaw. Dahil simula itong nangyari yung gera, 2 weeks na, sinara ito at walang lumalabas, walang makapasok din na kahit anong supply. Para silang ginawang hayop na walang kuryente, tubig, pagkain, habang ang mga hipokrito sa atin tumatawat na sasabihin yan kasi, yan kasi. Sana mangyari din sa kanila inshallah para maramdaman din nila. Ang punto ko dito is yung kawawa mga civilian, yung mga pagkain nila yung nag-aantay sa labas, yung mga charity ng mga tao na halos 200 na truck na nag-aantay sa labas ng border ng Rafah sa Egypt, na kung kahit papanurin mo sa TikTok, may mga reporter dyan ng mga Arabo na nagbi-video patungkol doon, nagvo-vlog, yung mga driver yata ng truck na andun nag-aantay ng ilang araw na ayaw pa rin sila papasukin. Tapos isa din Pilipina na nakausap ko taga Gaza, kaibigan ng nanay ko, na andun na din sila nag-antay ng ilang oras buong maghapon sa loob na sa may mismong gate lang ng Rafah border para makalabas. Halos maraming ilang daan ang mga Palestinians nandoon na may mga ibang citizen, may mga American citizen, Canadian, Filipino. So hindi sila makalabas din, hindi sila pinapalabas. Tapos nag-search ako sa ibang balita, ang sabi, ang Hamas daw may ayaw silang palabasin. Sandali lang. Totoo ba to? Kailangan suriin mabuti. Hindi sa pinagtatanggol ko sila, ayaw ko maniwala. Kasi, imposible, nagtuturuan eh. Kaya, kahit pumunta ako sa Arab News, kung marunong ka mag-Arabic English, makikita mo yung talagang parang nagtuturuan, nagka-conflict yung kanilang mga opinion. So, kahit sa Egyptian president, pinanood ko yung video niya. Sabi, magbibigay ng dahilan. Alam ko naman kasi mabigat naman talaga sa responsible na, alam mo yon, marami na nga naghihirap sa bansa niya, tapos sasalo pa siya ng ibang problema na ibang lahi na saan niya patitiran sa desierto. So, medyo nagigets ko din yung punto yung nagiging middleman sila na, alam mo yun, sabi niya sa video niya na meron naman desierto ang Israel, yung tinutukoy na siguro sa baba. Kaya parang diamond yung Palestine pababa sa Red Sea. Meron naman malawak na desierto ang Israel, which is aka Palestine naman yun. Pwede naman patirahin doon saglit muna yung mga civilian, tapos tapusin muna ng Israel yung mission nila sa Gaza sa mga Hamas. After nyan, babalikin na nila yung mga civilians. Napaghahalataan na ayaw din nyo talaga mabigat na responsible na kunin yung mga Palestinians doon. So, pagdating naman sa border, sino ba talaga ayaw magbukas? Alam ko nga, control ng mga Hamas ito since noon na sila na may hawak ng border, kaya pwede nang madali sa mga Palestinian lumabas-pasok. Yun pala, permission pa rin ng Israel hanggang ngayon. Na sila lang pala inaantay. Lumabas na din ang totoo na sino may ayaw. Una sa balita, sabi Hamas ayaw. Tapos ngayon, Egypt daw. Tapos ngayon, binamin ng Egypt, sinabi na ang Israel daw hindi nakiki-cooperate. Ilang araw na. Nag-aantay 200 trucks, international na donation ng mga tao. Mga nanonood ngayon na nag-donate. Ito po yung truck nyo na pinapabulok ng Israel sa labas. Kitang-kita ang pagiging hipokrito na, alam mo kahit pati bulag, halos kitang-kita nga yung katotohanan, pamamagitan lang ng tenga nga, pakikinig lang ng balita. Sasabihin niya, walang hiyang animal talaga itong Zionismo. Na anong ginagawa sa mga tao sa Gaza?
Wala akong pakialam sa politiko, sa sino man leader o ano man na stupidity. Ang punto ko dito is yung mga civilians na kawawa, mga bata sa loob ng Gaza na nag-aantay nitong supplies na ito. Kailangan mo lang maging makatao para isipin yung sitwasyon na ito. Sarado lahat for 2 weeks na gera na walang supply ng kuryente, tubig lahat. Tapos pinapabulok pa yung 200 trucks na nag-aantay sa labas. Tapos ngayon, yung isang araw lang, binuksan sa wakas, after na umamin ng Israel na sila lang pala inaantay na walang hiya, nabuksan daw yung border, at pinapasok lang nila na truck, pinapayagan lang nila yung araw na yon is 20 lang. Sa loob ng 200 trucks, 20 lang ang pinapasok nila. 20 na kung saan sinasabi nga, itong supply na 20 halos ang masusupply lang nito na Palestinian sa loob ng 2 point plus million na Palestinian sa loob kasama na yung mga 100 mahigit na Pilipino. Ang supply na ito, kaya lang abutin ng 2% na tao sa loob. 2% lang na tao ang kayang abutin. So ibig sabihin, the rest na 98% ng tao sa Gaza ay hindi maaabutan o makakaamoy ng kahit anong meron dito sa supply na ito. Supply ng pagkain, medical, tubig. Sabi nga ng isang journalist, kanina lang napanood ko interview niya, sabi niya sa normal days, yung walang gera, halos 400 or sabi nga ng Al Jazeera o 800. So 400 to 800 na trucks ang pumapasok, labas-pasok araw-araw sa Gaza sa mga supply na mga kailangan. Alam siguro yan ng mga businessman o mga merchandiser natin na o kahit yung may mga sari-sari store sa atin sa probinsya. Alam nyo kung malakas ang mga tao sa lugar nyo bumibili, nauubos yung paninda nyo o product nyo sa stocks nyo sa loob ng sari-sari store nyo, babalik kayo sa bayan para bumili araw-araw, di ba? Na araw-araw siguro kayo namamalingki kasi nauubos yung mga stocks nyo. Paano pa kaya yung 20 trucks lang, paano susupplyan nito yung 2 million na tao? Nasabi nga 2% lang ang kaya nitong maabutan ng supply. So that is na 150 plus na nag-aantay sa labas ng border. Inaantay, sinasadyang pabulukin. Alam mo, bata pa lang ako, ini-educate kami ng parents namin patungkol dito. Lumalaki ako na, alam mo yung common sense na lang, kahit hindi mo na kailangan maging psychology para makita kung gaano sila kahayop. Hindi man ako maglaro ng chess, pero nakikita mo yung paglaro nila ng chess sa totoong buhay. Na paano yung kinokontrol. Obvious naman, gusto nilang pabulukin muna, pabulukin yung mga stocks sa labas ng border, na mapanis yung mga pagkain, mabulok yung mga medical supply sa init ng desyerto sa labas ng Egypt. Para pagpasok sa Gaza, i-inject dun sa mga tao na mamatay na din na itong mga terorismo. Ganun naman ang gusto natin marinig sa kanila, di ba? Yun ang kulang na lang sabihin nila. Sinasadya namin pabulukin yan para isaksak dun sa mga tao na mamatay na dun sa loob ng Gaza. Yun lang naman talaga purpose namin, kaya pinapatagal namin yung mga truck sa labas. At wala nang ibang dahilan. Kaya sa mga nag-support, sorry to say na ito yung mga donation nyo. Mga galing sa bulsa natin ang mga donation na binigay natin sa mga international donation, ito na, nabubulok lang yung binigay nyo doon sa labas ng disyerto. Na pa isa-isa lang pinapapasok. Sorry to say na ito ang nangyayari sa donation nyo. At yung mga vloggers sa atin na one-sided na hipokrito, ni hindi ginagawa ng video ito patungkol dito. Diba? Wala. Nakasalalay yata sa akin yung pag-translate ng Tagalog talaga. Sa English marami na, pero hindi ko alam kung pinapanood nila. O sadyang bulag o one-sided talaga o bias. Pero, ewan ko, ako lang nagtatagalog nito, nagtatranslate sa inyo para malaman nyo yung nangyayari doon. Go search. Hindi ako nagsasalita na walang video o walang pictures. Andiyan ang ebidensya lahat sa iyo. So, kung hindi lang ako Muslim na naniniwala sa tadhana, palagi ko sisisihin itong border na palaging sarado. Kaya for 20 years ko hindi nakita ang buong kamag-anak ko doon. Last year, lola ko namatay na hindi ko lamang naabutan. For 20 years, hindi kami nagkita. Inaasahan pa naman niya ako makarating last year. Wala. So, tanging Allah meron kami. Siya lang ang pag-asa. At naway lahat tayo saksi sa bagay na ito. Sa araw ng paghuhukom. Titingnan natin kung saan impyerno mapupunta itong mga taong may kagagawa na ito. Pakishare ito para malaman ng mga iba. Maraming salamat.